What's up sa inyo mga idol, no? Dito ulit tayo sa panibagong episode ng Ride with Mac. At ngayon ay nandito tayo sa Cavite, Laguna para i-testing, no? Kung may pagbabago ba mga idol sa na-install nating racing pulley set sa ating bagong drive belt. So ayan, nandito ako ngayon sa Danghari ito mga sir, Porto Pino, papuntang Laguna. Subukan natin ngayon mga sir, no? At kung bago ka sa channel na to, welcome sa'yo at welcome sa inyong lahat. Huwag mo na kalimutang mag-subscribe. Siyempre, like mo na rin tong video. So ayan, let's go. Bali, unang napansin ko dito mga sir is malakas yung arangkada niya. So testing muna natin top speed. Papunta doon, tsaka balikan tayo, no? Ano ba idadagdag? Nadagdagan pero konti lang mga sir. Testingin naman natin pabalik. Testingin natin pabalik kasi baka sabihin nyo kababa dun sa dinadaanan natin, no? Bukan naman natin pabalik. Yan, kung nakikita nyo, $100 pa rin. Medyo may kalakasan lang ng hangin ngayon, no? Ayan. Straight na tayo sa katotohanan kung worth it ba mag-upgrade ng racing pulley. Anyway, gaya nga nung sinabi ko sa inyo, pinalitan ko to nung stock bushing, yung pulley natin. Kung hindi nyo pa napapanood, click nyo lang yung card dito sa bandang gilid. At okay, balik na tayo dahil okay ba? Ngayon, nandito na tayo sa katotohanan, no? Worth it ba mag-upgrade? Worth it ba mag-upgrade ng racing pulley mga sir, no? Para sa akin, o nga pala, banggitin ko lang pala, stock backplate yung ginamit ko nung pulley natin kasi medyo hindi swak yung yung backplate dun sa sa mga ngipin nung ating crank. Baka masira kaya hindi ko nilagay. Mas nilagay ko yung stock backplate. Halos pares lang din naman siya. Ayun, worth it ba tong racing pulley? Eto na ang mga kasagutan mga idol, mga sir. Para sa akin mga sir, no? Para sa akin kasi hindi worth it tong racing pulley. Pero may mga advantage na pwede kang paggamitan na itong racing pulley. Depende sa inyo, no? Ang maganda lang dito sa racing pulley is malakas yung niya, arangkada. Siyempre na partneran pa natin ng 8 grams. Sa top speed, 100 plus. Okay na yun. Hindi naman natin nagagamit lagi yung top speed. Ang importante lang kasi talaga ngayon sa panahon ngayon, yung makaka-overtake ka, hindi ka nabibitin, malakas yung arangkada mo. So, mas malakas siya kumpara dun sa stock na nilagyan natin ng 8 grams. Yun nga lang, tatalo tayo sa tibay nito dahil sinabi ko na nga sa inyo noong nakaraan, yung bushing madaling masira dito, bushing ng pulley, at dahil pinalitan na natin ng stock, mas matibay na siya. So ayun, worth it naman to kung gusto nyong marangkada. Sa fuel consumption naman, kung nakaka-apekto, kung malaki ba yung diferensya niya, hindi ko pa masasagot yan ngayon mga sir dahil wala pa akong wala pa akong fuel consumption reading. So hindi ko rin masasabi na magastos siya
Hindi ko rin masasabi na matipid siya. So ayan, pinakita ko sa inyo yung power, no. Malakas talaga siya. Mabilis ako ngayon makapalo ng 80 kumpara dun sa stock. Mabilis ko ma-achieve yung 80 kumpara dun sa stock. Dati kasi malakas naman yung yung arangkada ko. Pero hindi ganun kabilis na ma-achieve ko yung 80 kilometers per hour sa nang napakadali lang, no. Anyway, flat yung daan dito, hindi yung paakyat, hindi yung pababa, no, para sabihin ko sa inyo yung dahil mabilis pababa. So sa arangkada okay na okay to. Sa arangkada okay na okay to. Sa top speed Di ko pa natatry, no, lalo kung may angkas. Same pa rin yung top speed ko. Ang top speed ko kasi sa pag may angkas, na-try ko na 100 talaga. So yung 110 natin na nakaraan, di na natin ma-achieve ngayon dahil mabigat na yung motor natin dahil sa mags. O nga pala, nabanggit ko. Okay ba yung worth it ba yung pagpapalit ko ng kasi nagpalit din ako ng racing belt, di ba mga sir? Nung in-install ko siya kasi medyo parang hindi makapit yung belt. Siguro dahil bago pa, di ko pa sure, no. So pag nag-maintenance ako, matatry ko kung talagang makapit ba, kung worth it. Sa tingin ko sa belt, mas better na mag-stock belt na lang kayo mga sir. O kaya yung 5BB na belt kaysa sa racing belt. Quality tested pa. So yun lang may sasuggest ko sa inyo. Yung racing belt, hindi siya advisable, hindi siya recommended. Halos same lang din siya yung stock. Problema pa ako kasi yung lobby niya is hindi makapit. Hindi makapit, no, sa pulley face na hindi natin sure kasi bago pa. Maaring tingnan natin pag nag-maintenance ako para malaman natin kung okay. Pero sa ngayon, first impression ko dun sa belt, parang hindi siya worth it para sa 600. Mas maganda pang stock belt na lang ako, no. Kaya pag nagte-test kayo ng mga top speed, no, maging responsable kayo. Hindi ko sinabing gayahin nyo yung ginawa ko na i-top speed tong motor, kundi pinakita ko lang sa inyo dito, no. Maging responsableng rider kayo. Mahirap na kasi dahil kahit anong ingat natin, minsan yung mga kasalamuhan natin hindi din nag-iingat, lalo tayo napapahamak. So ayun mga sir, sana nag-enjoy kayo sa video na to at malaman nyo rin, no, kung worth it ba talaga. Para sa akin, hindi worth it to. Kasi yung power ng 115cc nandiyan na yan eh. Kung gusto mo ng mas malakas, na motor ba, mag-upgrade ka sa mas mataas na cc na motor. Mas may power at syempre mas malakas kumpara sa 115cc na Mio Sporty. So ayan mga sir, para sa akin hindi worth it. Para sa akin, para sa akin hindi worth it yung tong racing pulley. Although may power siya, malakas yung power niya, mabilis ko ma-achieve yung niya. Pero para sa pag-upgrade talaga from stock to racing pulley, hindi siya worth it. Hindi worth it mga sir. Mas maganda mag-stock na lang kayo, dagdag lang kayo ng bola kasi yung power nandun na rin yun. Konti lang naman difference. Pero susubukan ko pa rin to kung tatagal ba siya. Yun ang aalamin natin sa susunod na video. So maraming salamat mga sir. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa pag-aantay dito sa video na to. Ride safe everyone. Siyempre, like, comment, and subscribe. Bye bye. Peace yo.